to worship the living God. Maaari po ba nating palakpakan ng pinakamalakas at pinakamainam na palakpak ang ating Panginoon? Purihin ka, Panginoon. Dakilain ang pangalan mo. This is our desire, Lord, to honor you, to give glory to your name. And this is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All that I have, and all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake, Lord, have your way in me. Oh, this is my desire. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, all that I have within me, and all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. And Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I
that I take, every moment that I'm away. Lord, have your way in me. Surrender to your love. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon na Ikaw ang Diyos na buhay, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy sa umagang ito, Panginoon, lumalapit kami, nagpapakumbaba, anumang karumit kasalanan ng aming nagawa. Tunay, Panginoon, na nagpapalinis kami sa aming mga puso, sa aming pagsamba sa umagang ito. Salamat sa paglilinis mo sa amin. Salamat sa pagtubos mo sa Diyos ng Kalbaryo. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na binibigyan mo kami ng panibagong pag-asa, panibagong buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Muli, patuloy namin tinataas ang gawain namin ito mula simula hanggang matapos. Samahan kami ng Santong Espiritong Banal at mag-flow, Panginoon, ng iyong kalwalhatian sa apat na sulok sa iglesyang ito. Patuloy pakabalutan mo nga ng iyong makapangyarihang dugo ang iyong gawaing ito, na hindi makapanaig ang gawa ng kaaway, Panginoon. Mga disturbances out in Jesus' name, mga sakit karamdaman out in Jesus' name. In Jesus' name, lahat ng gawa ng kaaway ay patuloy namin sinasawata sa pangalan ni Jesus, sa pangalang ni Jesus, sapagkat ang pangalang ni Jesus lamang ang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy din tinataas namin ang magpapahayag ng iyong banal na salita, ang aming Pastor Reverend Peter Obiena. Patuloy na samahan mo siya sa kanyang pagpapahayag ng banal na salita. Kumilos ka, Panginoon, anuman ang mga fresh revelation mo sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na maging may pahayag niya na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. At muli, patuloy na inangkin na namin ang katagumpayan, signs and wonder and miracle and healing, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inamin ibinabalik ang mataas na papuri, pagdakil at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen. Tunay po na ngayong araw na to, we will rejoice in His name. May kahinaan man tayong nararamdaman ngayon, sakit karamdaman, hindi tayo maaalintala. For we take strength in the joy of the Lord. Amen po ba? Amen. The joy of the Lord. This is the day. This is the day you made. So I'll rejoice and be glad. So I'll rejoice and be glad. Rejoice and be glad in it. This is where I believe. This is where I believe that you are more than enough. You're more than enough for me. 'Cause you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength.
sitting in your presence. I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Like a river, The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. Oh my soul, bless His name. All that is. For the last time, let's declare, oh my soul. Oh my soul, bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, we thank you for the joy. Isa pong patotoo kahapon, naimbitahan po ang Cephas Worship sa October Praise, and alam niyo po yung nakamamangha. Kahit may mga flaws, kahit may mga pagkakamali, pagkukulang, pero ang pangalang Jesus ang naitaas. Ang pangalang Jesus ang napapurihan. Ang pangalang Jesus ang naluluhati. Kaya ngayon pong araw na ito, huwag po nating hayaan na hindi po natin masamba ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. As we sing, glorify your name. Taas po natin ang ating mga kamay. Let's continue to sing with all our hearts.
Kaya po ba natin yun? Kaya po ba natin yun? Amen. Hallelujah, hallelujah. Your presence and your glory, Lord. Your presence, your glory, your
Okay, purihin ng Panginoon. Sa kabila ng ngayon ay abalang-abala ang marami. Dahil bukas ay botohan. Kaya siguro yung iba sinama sa sa kampanyahan. Okay, makibukas po tayo sa aklat po ng Genesis chapter 38, beginning verse 1 to 30. Okay? Genesis chapter 38, beginning verse 1 to 30. So, nang panahong iyon, humiwalay si Huda sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adulyamita. Napangasawa niya roon ang anak ni Suwa, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ang ipinangalan sa panganay, ang pangalaway Onan. At Sela naman ang pangatlo. Si Huda ay nasa Kisib nang ipinanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Huda ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito ay si Tamar. Napakasama ng ugali ni kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya'y pinatay. Kaya't sinabi ni Huda kay Onan, tungkulin mong sipingan ang byuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Alam ni Onan, checkin nyo nga yung diyan sa children. Baka sa gym. Alam ni Onan, ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya itinapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya't pinatay rin siya. Sinabi ni Huda sa manugang niyang si Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Pagkalipas ng panahon ay namatay ang asawa ni Huda. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Huda sa Timnat para tingnan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga Adulyam. Samantala, may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, inubad niya ang kanyang damit, panluksa, nagtalukbong siya at naupo sa pagpasok ng Enaim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Sela. Ngunit hindi pa sila pinakakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Huda si Tamar. Inakala niyang ito'y isang babaeng nagbebenta ng aliw, sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at inalok ang babae na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Huda, padadalhan kita ng isang batang kambing? Payag ako, sabi ng babae, kung bibigyan mo ako ng isang sangla, hanggat hindi ko tinatanggap ang ipadadala mo. Anong sangla ang gusto mo? Tanong ni Huda. Sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak, kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay niya ang hiningi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar. Pagkatapos umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at sinuot muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Huda, isinugo niya ang kaibigan niyang taga-Adulyam upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang kambing at bawiin naman ang iniwang sangla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga roon at ang sagot ng mga ito'y, walang gayong babae roon. Nagbalik kay Huda ang kanyang kaibigan at sinabi ang nangyari sa kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Huda, hayaan mo na sa kanyang iniwang kong sangla, baka tayo'y pagtawanan pa ng mga tao.
Dinala mo na sa kanyang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ng 3 buwan, may nagsabi kay Huda, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin. Ang utos ni Huda. Habang siya'y kinakaladkad na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito ang ama ng aking dinadala. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito. Nakilala ni Huda ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat sana'y ipinakasal ko siya kay Sela at hindi na niya ito muling sinipingan. Dumating ang panahon na panganganak ni Tamar at natuklas ang kambal ang kanyang isisilang. Sa oras ng kanyang panganak, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, ano't nakikipagsiksikan kang palabas? Dahil dito, Fares ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid, ang huling iniluwal, at ito'y pinangalanang Sara. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ito po ay pinamagatan ko pong ang biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Sa kwentong ito ni Huda ay makakapulutan po natin ng napakalaking aral. Sapagkat ito pong verse 38 ay makikita po natin ang historical o yung makasaysayang kwento na sa kabila ng isang masamang pamilya, ito po ay kasama doon sa tinatawag na genealogy ng ating Panginoong Hesukristo. Biro nyo, si Huda, sa kanyang lahi, kasama siya doon sa tinatawag na patriarka na pinili ng Diyos upang dito manggaling ang lahi ng ating Panginoong Hesukristo. Yung linyar ng kanyang lipi. Kaya mapapansin po natin, sa kabila ng kasamaan na ginawa ni Huda, ay napili pa siya ng Diyos para siya ay gamitin ng Panginoon. At dito po mahalaga po ito pong verse 38 na ay chapter 38 na to. Kasi dito natin makikita kung saan nagmula ang lahi ng ating Panginoon. Sa 1 Chronicle chapter 2, tignan po natin yung koneksyon ng lahi ni Huda. Si Huda ay mula sa lipi ni Jacob. Tingnan nyo. Sa 1 Chronicle chapter 2, ito ang mga anak ni Jacob. Ruben, Simeon, Levi, Huda. Nakita niyo po si Huda? Si Huda ay mula sa lipi ni Jacob. Kasama siya sa 12 tribes. Huda, Isakar, Zebulun, Dan, Jose, Benjamin, Nephtali, Gad, at Aser. Kasama rin po dyan si Joseph. Ang mga anak ni Huda ay kay Batsua na isang Kananita ay sina Ito yung 3 anak niya, Onan at Sela. Ang panganay niyang si ay naging masama sa paningin ni Yahweh, kaya ito'y pinatay. Tingnan niyo yung panganay ni Huda, si ay naging masama sa harapan ng Diyos, kaya pinatay ng Diyos. Sina Perez at Sera naman ang naging anak niya kay Tamar. So, ito pong si Tamar, manugang niya yan. Manugang ni Huda.
ni Huda, na kung saan napagkamalan ni Huda na isang babaeng patutot. Kasi nung panahon na yon, nakaupo siya doon sa isang daanan na kung saan nakatalukbong. At ang akala ni Huda, kasi namatay na ang asawa niya. So, dahil si Huda ay naging balo na, siyempre naghanap siya ng kanyang ng kanyang laman. So nakita niya si Tamar pero hindi niya nakilala na si Tamar pala, siya pala yung manugang niya. So kay Tamar na kanyang manugang, kaya 5 lahat ang anak ni Huda. Ang mga anak ni Perez ay sina Hezron at Hamul. Ang kay Zera naman ay sina Zimri, Etan, Heman, Kalkol at Darda. 5 lahat ang naging anak ni Zera. So tingnan po natin sa Matthew chapter 1, verse 1 hanggang 3. Yung connection ng lipi ni Huda sa lahi ng ating Panginoong Jesucristo kung saan nanggaling. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Pakinggan nyo pong maigi ito, ha? Kasi malaki ang kinalaman nito sa history. At hindi po natin maunawaan yung biyaya ng Panginoon kapag hindi natin sinubaybayan to. Mahirap intindihin at unawain pagka pinag-aralan genealogy. Amen po ba? Walang nagme-meditate na mga pangalan. Tanungin ko po kayo, meron bang nagbabasa ng pangalan? Pag nakita nyo, puro pangalan. Anak ni ganito, anak ni ganyan, anak ni ganon. Meron ba? Ha? Di ba nilalampasan natin? Aminin natin yung totoo. Nilalampasan po natin, di po ba? So ngayon po ay pag-aaralan po natin ito. At gusto ko pong makita natin para makita po natin yung biyaya ng Panginoon. Amen po ba? So tingnan ninyo, mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Huda. Nandiyan po ba si Huda? Kasama po ba? Amen. At ng kanyang mga kapatid, Huda, Pares, si Pares, ito po yung anak ni Huda. Pares at Sara na mga anak ni Huda kay Tamar. Ezrom na anak ni Pares, Aram, Abinadab, Naason, Salmon, Boaz, anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth at Jess na ama ni Haring David. Verse 3, mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Huda sa Babylonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David, sa dating asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram, Osias, Jotam, Akas, Ezekias, Manases, Amos, Josias, Jeconias at ang mga kapatid nito. Yan po ang pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung lahi, kung saan nanggaling, yung sa tao pero take note, si Kristo po ay hindi po siya bunga ng pagtatalik ng tao. Ito po ay bunga ng Espiritu na kung saan ito po ay na-conceive sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba? So bakit po natin kailangang makita ito? Sapagkat si Huda, kapag tinignan po natin ang history o yung kasaysayan na kung saan bakit ito ipinapakita, sapagkat tignan po ninyo yung family background. Sa family background ni Huda, makikita natin dito yung pandaraya. Pandaraya. Kaya nga, yung morality ng pamilya ni Huda, alam niyo po ba na meron pong, kung ano yung puno, ganon din yung anak. Bakit? Tignan po ninyo. Yung moralidad na nangyari mula kay Huda. Si Huda ay dinaya ng kanyang manugang sa pamamagitan ng
talukbong, yung damit. So nadaya siya ng kanyang manugang. At sa pamamagitan nito, hindi niya namalayan na ang kanyang sinipingan ay ang kanyang manugang. Bakit? Sa kwentong ito ay makikita natin bakit itong si Tamar ay nagawa niya ito sapagkat parang napansin niya mukhang hindi na ipapakasal sa kanya yung pangatlong anak ni Huda. Yung pangatlong anak. Dahil nga sa takot ni Huda na baka mamaya mamatay na naman yung pangatlong anak niya. Yung pangatlong anak niya. Kasi yung unang si dahil masamang-masama si pinatay ng Diyos. Kaya nabalo si Tamar. Pangalawa, dahil ito po ay tradisyon ng kanilang, nung unang panahon sa lumang tipan, kapag ka nabalo ang kanyang kapatid, kinakailangang maging asawa ang kanyang kapatid. So yun yung tradisyon. Kaya nga si Onan ay inutusan ng Diyos para maging asawa niya si Tamar. So dahil nga, alam niyo po ba na ito'y ugali ng tao? Kapag alam niyang wala siyang pakinabang, hindi niya gagawin. Hindi niya gagawin yung mga bagay na wala siyang pakinabang. Oo, susunod siya. Pero tandaan ninyo, sa kanyang pagsunod, makikita nyo, tignan nyo po yung kanyang moralidad, yung tao. Sumunod si Onan sa kanyang tatay. Ginawa ni Onan, naging asawa siya ng kanyang, anong tawag doon? Hipag. Naging asawa siya ng kanyang hipag. Pero dahil alam niyang hindi niya magiging anak, yung magiging binhi niya doon, hindi niya ginawang ito ay talagang, siya ay makipagtalik, ito ay inilalabas niya sa labas. So nung binabasa ko ito, karumal-dumal sa harapan ng Diyos ang ginawa ni Onan. Kaya nakita ng Diyos na mali ang ginagawa ni Onan. Kaya pinatay din siya ng Diyos. Mapapansin nyo dito yung disobedience sa kwentong ito ng pamilya ni Huda. Doon sa lahi na kung saan pinili ng Panginoon. So, sa madalit sabi, dahil sa takot ni Huda, ayaw na niyang mangyari ulit doon sa pangatlo niya. Si Sela. Ayaw na niyang mangyari. Kaya medyo pinauwi niya muna yung kanyang manugang. Umuwi ka muna sa iyong ama. So nung umuwi siya, siyempre, nagdadalamhati siya, nakasuot ng pangdalamhati. At minsan, itong si Huda ay pupunta doon sa kanyang mga tupa at gugupitan na balitaan ni Tamar. Kaya siya ay pumunta roon, nagtalukbong, inalis niya yung kanyang damit panluksa, nagtalukbong at umupo siya doon sa may dadaanan. Na akala niya na ipapakasal siya doon sa anak niyang si Sela. Pero hindi, mali ang nangyari. So makikita natin dito yung kasalanan na tinatawag na kanina yung disobedience. Pangalawa, makikita natin yung yung adultery. Makikita natin yung immorality. Napakalaki ng ng kasalanan, immorality. Kaya nga yung morality ng tao nung panahon na yon, na kung saan sa pinili ng Diyos, pero mo bagsak na bagsak. Bakit? Tingnan po ninyo si Huda. Mula sa kanya, dinaya siya ng kanyang manugang sa pamamagitan ng damit. Si Jacob, paano niya dinaya si Isaac? Ay, si Huda muna pala. Si Huda, dinaya niya si Jacob sa pamamagitan din ng damit. Nung binenta
si Joseph sa mga mangangalakal. Ang sabi ni Huda, sabi niya, ito yung damit ni Jose, nilapa siya ng mabangis na hayop sa pamamagitan ng damit. Si Jacob yon. Mula naman kay Jacob, si Jacob, paano naman niya dinaya si Isaac? Paano niya dinaya? Sa pamamagitan din ng nagsuot din siya ng balahibo. Balahibo ng kambing, damit din. Garments. Kaya nga dito, mula kay Jacob na mandaraya, kay Huda, at dun sa kanyang manugang. So, ibig sabihin, maraming kasalanan ang makikita dito sa patriarkang ito. Yung moralidad na makikita natin, pero between doon sa, sabi ko nga, bakit hindi si Joseph ang pinili? Si Joseph, pag tinignan mo yung kanyang karakter, talagang hindi nagkasala si Joseph. Kahit na ganun yung kanyang, yung suffering na dinanas niya, pero hindi pa rin siya nagkasala. Tingnan ninyo yung moralidad, napakataas ng morality ni Jose compare kay Judah. Kasi si Judah kasi siya po yung pinili talaga. Si Huda. Kaya nga, kung titignan mo, si Huda at si Joseph, malaki ang kaibahan nila. Si Huda ay sa kanyang buhay, makikita natin, humiwalay siya sa kanyang mga kapatid. Kaya nga may danger kapag ka ang isang humihiwalay yan. Sample na lang natin ang Kristiyano. Kapag ang isang Kristiyano humihiwalay yan sa karamihan, malaki ang tsansa na mahatak siya ng sanlibutan. Bakit? Si Huda ay humiwalay sa kanyang mga kapatid at nanirahan siya sa lugar ng mga Kanineyo. Kanineyo, ang mga Kanineyo ay hindi mga mananampalataya. Amen po ba? So history muna po itong aking pinapakita sa inyo. History. Mga Kanineyo. At si Huda ay nakapangasawa ng taga-Kanineyo rin. Ibig sabihin, Canaanites ang napangasawa ni Huda. At kung titignan po natin dito, sa pakikipaghiwalay ni malaki rin ang tsansa na mahawa siya ng mga ugali na meron doon sa mga Kanineyo. Kasi umalis siya doon sa kanyang mga kapatid, na kung saan ito yung kanilang kultura, ito yung kanilang tradisyon, ito yung kanilang natutunan na pagkakilala na itinuro ng kanilang mga magulang, lalo na sa Diyos. Kaya nga doon, pagkaalis niya, may tendensing nahawa na si Huda sa mga tradisyon ng Kanineyo. Kasi nanirahan siya doon na matagal. Kaya nga pansinin ninyo, kapag ang isang uling, alisin mo siya sa maraming nagbabaga, gawin mo siyang mag-isa, magbabaga pa kaya yon? Sa tingin ninyo? Magbabaga ba yan o mamamatay yung dingas niya? Mamamatay yung dingas niya. Kasi nahiwalay sa marami na nagbabaga. Katulad din po yan sa Kristiyano. Kapag ikaw ay nasa kalipunan ng mga Kristiyano, malakas ka dyan. Pero once na umalis ka sa kalipunan ng mga Kristiyano at ikaw ay nakipamuhay sa mga hindi mananampalataya, yung moralidad mo ay babagsak. Amen po ba? Amen po ba? So ganito ang nangyari kay Huda, yung kanyang moralidad, yung kanyang buhay, pati yung kanyang spiritual ay bumagsak. Kaya nga, ang kanyang
ang kanyang buhay dahil nga nakipamuhay siya sa hindi mananampalataya. Kaya nga, ako nga lagi ko nga sinasabi sa atin, according to the Bible, kapag kayo ay mag-aasawa, huwag kayong mag-aasawa nang hindi nyo kapananampalataya. Sa mga kabataan. Kaya kung mag-aasawa kayo, mag-asawa kayo ng kapwa mananampalataya. Kasi maliwanag ang scripture, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Kasi maaaring mahawa ng mga tradisyon, ng mga ugali, at yung karumal-dumal sa harapan ng Diyos ay magagawa ng isang taong nakipamatok. Kaya nga dito, ganito ang nangyari kay Juda. Ganito ang nangyari kay Juda, kaya nga nawala siya doon sa hulog. Nawala siya sa hulog na kung saan nagawa niya yung kasalanan na hindi niya dapat gawin. Biro mo manugang niya. Manugang niya. Sinipingan niya ang kanyang manugang. At dahil dito, si Tamar ay merong pinangahawakan. Ano yung pinangahawakan ni Tamar? Singsing, kordon, yung tanikala, tungkod. Mahalagang bagay ito na kung saan ito ay may kinalaman sa leadership. Hawak ni Tamar ang lahat ng ito. Kaya nga nung nabalitaan na si Tamar, ito, nachismis si Tamar. Ako, yung manugang mo, naglaro ng apoy. Sabihin, nalaman niya na ito ay pumatol sa ibang lalaki. Bakit? Hindi siya pwedeng pumatol sa ibang lalaki. Bakit? Kasi meron pang kapatid yung kanyang asawa. Hanggat buhay pa ang mga kapatid, nung dapat yun ang mapangasawa niya. Kaya nga nagluluksa siya. Pero dahil doon, nung siya ay sinipingan ng kanyang biyanan, meron siyang hinahawakan na talagang ito ay magiging matibay na panghahawakan niya. Di ba? Singsing, tanikala, at yung tungkod. Kaya nga nung malaman ni Juda, pinasusunog niya si Tamar. Sabi niya, sunugin niyo siya. Di ba? Self-righteous na to. Pumasok na siya sa self-righteous. Tingnan po ninyo yung lahat ng mga kasalanan. Self-righteous. Kanina yung immorality, ngayon self-righteous. At nung makita ni Juda yung mga ebidensya ni Tamar, pakisabi lang po kung sino kung nakikilala ang mga ito. Singsing, tanikala, at tungkod. So ibig sabihin, nung makita ni Juda ang mga bagay na yon, siya palang nagmamay-ari. Parang nanlumo siya at doon niya nakita, mas malaki ang kasalanan ko kaysa sa kanya. Yan nyo. Sa verse 26, nakilala ni Judah ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat siya ipinakasal ko siya kay Sela at hindi niya ito muling sinipingan. So inamin ni Judah yung kanyang pagkakamali. So tingnan po ninyo, ano ang makikita po natin dito kay Judah? Nagsisi po ba? Nagsisi po ba? Inamin ba niya na meron siyang mali? Tingnan po ninyo how graceful God is.
Kapag ang isang tao, inamin niya ang kanyang pagkakamali, kahit gaano kalaki ang kanyang kasalanan, kayang-kayang patawarin ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, tignan po natin, ano po ba ang biyaya? Ano po ba yung biyaya ng Diyos? Ang biyaya ay isang paksang laging tinatalakayan, yung grace. Pagka pinag-usapan ng biyaya, lagi po yung lagi po yung bukang bibig. Salamat sa biyaya ng Diyos. Di ba? Lagi nyo naririnig. Kamusta ka na? Ito, salamat sa biyaya ng Diyos. Nakakaraos. Lagi nyo naririnig, pero naintindihan po ba natin kung ano ang ibig sabihin ng biyaya? Palagi natin sinasabi yan. Bukang bibig na ng mga tao yan. Kahit sino, bukang bibig sa biyaya ng Diyos. Pero gaano mo po kaya naintindihan at naunawaan ang biyaya ng Diyos sa buhay mo? Alam niyo po ba, sa John chapter 1 verse 17, tingnan po natin yung sinasabi ng John chapter 1 verse 17, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang sabi rito, dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moses, ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. So tingnan po ninyo, kanino nanggaling ang kagandahang loob? Saan nanggaling? Kay Kristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, dumating ang biyaya. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng biyaya sa Greek word? Ang ibig sabihin po nito ay sa salitang nakita niyo na ba yung yung charito? Yung meron kayo makikita sa mga sasakyan may nakalagay, I am charito. Ibig sabihin nun, yung pabor ng Diyos. I am favored. Yan. Ang ibig sabihin ng salitang biyaya ay pabor, pagpapala, o kagandahang loob ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng biyaya. Pabor. Ibig sabihin tayo ay pinaboran. Tingnan po ninyo, paano nagkaroon tayo ng biyaya nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo? Yung kagandahang loob ng Diyos ay naranasan natin sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo po ba na tayo po ay biniyayaan ng Diyos sa mga bagay na dapat hindi po natin tanggapin. Amen po ba? Hindi po tayo karapat-dapat na biyayaan ng Diyos. Bakit? Kapag tinignan po natin ang pasimula ng pagkakasala ng tao mula sa Genesis chapter 3 verse 21 kay Adan at kay Eva, kaya nga hanggang sa panahon ni Huda, makasalanan ng tao. Makasalanan ng tao. Pero dahil ang Diyos sa kanyang biyaya, sa Genesis chapter 3 verse 21, pinakita niya rito yung biyaya ng Diyos na siya mismo ay gumawa ng damit. Nagkatay siya ng hayop para isuot sa mag-asawang itong si Eva at Adan yung damit na pantatakip sa kanilang kahihiyan. Siya mismo ang gumawa ng paraan. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, bakit siya sinasabing mula nang dumating? Ngunit nang dumating si Jesucristo, tayo'y pinagkalooban ng Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Tingnan po ninyong maigi yung kagandahang loob ng Diyos.
Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya kung titignan po natin si Juda, hindi karapat-dapat na maging, kumbaga, patriarka, nakasama doon sa lahi na kung saan pinangakuan ng Diyos. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, makikita po natin yan. At mula sa kanila hanggang sa panahon natin, tayo po ay kasama sa biyayang ito. Hindi sa mabait ka, hindi sa mabubuting gawa natin, hindi sa tayo ay walang ginagawang masama sa kapwa. Tandaan po natin, makasalanan po tayong lahat. Amen po ba? Kung aaminin natin na tayo makasalanan at tatalikuran natin yung mga kasalanan natin, wag na natin gagawin, mararanasan natin yung biyaya ng Panginoon. Aminin natin, makasalanan po tayo. Kaya tingnan po ninyo, walang may pagmamalaki ang sinuman. Kaya kapag sinasabi ng bawat isa na, ay, mabait ako, wala akong kasalanan. Pero tandaan po ninyo, nagsimula ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin dahil si Kristo ay dumating na kung saan sa bawat isa po sa atin ay nabiyayaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya tignan po ninyo tignan po ninyo yung pagkakaiba ng awa at ng biyaya. Ang awa ay ano po yan parehas na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung mercy and grace, yung biyaya at habag, yung awa, yung habag. Ang habag, ito ay, tignan po ninyong maigi yung kagandahang loob ng Diyos. Yung awa o yung mercy o yung habag ng Diyos. Yung habag ng Diyos, ito ay sinasabi rito, ipinagpapaliban ng awa ang kaparusahang nararapat para sa atin. Yun yung awa. Yun yung habag ng Diyos. Ibig sabihin, dapat sana tayo ay parusahan. Yan yung mercy ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga tingnan nyo kung si Juda, naging makasalanan siya, yung immorality niya. Nakipamayan siya sa hindi bayan. Nagsinungaling siya. Nagkaroon siya ng immoralidad sa kanyang manugang. At the same time, siya rin ay nagkaroon ng self-pride. Ang daming kasalanan. Pero tingnan ninyo, yung awa ng Diyos na dapat sana nung araw na yun, pinarusahan na siya. Amen po ba? Ito po ang ibig sabihin. Ipinagpapaliban ng awa ang kaparusahang nararapat para sa atin. Yung biyaya naman, ang biyaya ay ibinibigay naman ang pagpapalang hindi natin karapat-dapat tanggapin. Tignan po ninyo yung biyaya. Tayo ay binibigyan ng pagpapala na hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Naintindihan po natin? Yung awa, ano yung awa? Awa, grace. Mercy ang awa. Habag. Anong ibig sabihin ng habag, ng awa? Ipinagpapaliban ng awa ang kaparusahan na dapat tanggapin natin. So ibig sabihin, hindi na tayo parurusahan. Yung biyaya, hindi ka karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng pagpapala. Pero binigyan tayo. Yan ang biyaya. Kaya nga, ito po ay maliwanag na sinasabi ng Biblia
na tayong lahat ay nabiyayaan. Kaya kung maintindihan po natin yung biyaya ng Diyos sa atin, yung kagandaang loob ng Diyos, alam niyo po ba na hindi natin tatalikuran ng Diyos? Hindi natin siya tatalikuran. Bakit? Pero mo sa dami ng ginawa nating mga pagkakamali. Di ba? Sa dami ng ginawa nating pagkakamali. O, tignan ninyo, ngayon, sa panahon ngayon, ano ang ginagawa ng tao? Araw ng pagsamba, nasaan ang tao? Nasaan ang mga tao? Araw ng pagsamba. Diba? Kung ang Diyos ay hindi mabiyaya, lahat tayo, patay na tayong lahat. Diba? Patay na tayong lahat. Minsan nga, pumupunta pa nga sa simbahan eh. Iba pa yung isip. Iba pa yung puso. Sumasamba. Ang layo ng puso sa Diyos. Di ba? Minsan, sasamba sa Panginoon. Iba naman ang iniisip niya. Hindi ang Diyos. Alam niyo po ba na ang command ng Biblia, sabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Mga kapatid, hindi sinabing kalahati lang ang ibigay mo sa Diyos. Yung kalahati para dito, yung kalahati para dito. Hindi mo pwedeng ibigay yung kalahati sa sanlibutan. Hindi mo rin pwedeng ibigay yung kalahati sa Diyos. Hindi pwedeng ganon. Dapat buo ang ibinibigay sa Diyos. Hindi kalahati. Dito pa lang alam nyo, ang laki ng pagkakasala ng tao. Di ba? Isip-isipin natin. At sinasabi rin ni John, sabi niya, sinungaling ang tao na nagsasabing mahal niya yung kapwa niya, pero galit siya sa kapwa niya. Napupuot siya sa kanyang kapwa. Kaya sinungaling. Alam niyo kung talagang mahal natin ang Panginoon, siya ang iniisip natin. Siya ang laman ng puso natin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, kalahati para dito, kalahati para sa Diyos. Lagi kong sinasabi ito, bakit? I always testified. Pagkadating sa Panginoon, yung ikapitong araw, para sa Kanya yan. Kahit anong oportunidad na dumating sa iyo sa araw ng ikapitong araw, para sa Kanya yan. At hindi ko pwedeng nakawin yan. Sa Kanya yun eh. Alam niyo, ang daming oportunidad noon. Lagi akong binibigyan lagi. Lagi kong tinetestify ito. Bakit? Kasi ginawa ko eh. And I prioritize my God. Dito pinag-uusapan yung how you priority your God. Amen po ba? At sa mga Kristiyano, bawat isa po sa atin, gaano mo pinapriority ang Diyos sa buhay mo? Gaano natin pinapriority ang Lord? Pagdating ng ikapitong araw, mga kapatid, napakadaya natin. Sobra. Pero mo, 6 na araw, binigyan tayo ng Diyos. Mula Lunes hanggang Sabado, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng talino, binigyan tayo ng hininga, binigyan tayo ng lahat ng kaparaanan. Pero yung ikapitong araw, isang araw, sino ang mas maraming araw? Hindi ba tayo? 6 na araw para sa atin, tapos yung isang araw, hindi mo maibigay sa Diyos? Ay, may opportunity kasi eh. Ito kasi yung sabi ng boss ko eh, takot ka sa boss mo.
Hindi ka takot sa Diyos. Paano kaya kung tanggalan ka ng Diyos ng hininga? Hello? Tanggalan kaya tayo ng hininga ng Diyos? Alisan kaya tayo ng lakas, panghinain ka ng Diyos? Kaya mo pa kayang pumasok sa boss mo? Hello? Mga kapatid, naintindihan niyo po ba yung sinasabi ng Biblia? How you prioritize God. Nakakalungkot po. Kasi ngayon, merong ngayon eh. Bigayan lang tigli 500 ngayon. Kailangan nandun ako. Hindi ako pwedeng lumiban dito kasi mawawala tong 500 to. 1.5 pa yan. Nakakalungkot. How you prioritize your God. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang ako, kahit gaano kalaki pa yan, bigyan ako ng 1,000,000. Tapos magliliban ako sa gawain ng Panginoon. No way. Ire-reject ko yan. Kayo siguro, bigyan kayo ng 1,000,000, pumunta kayo doon. Papuntahin kayo doon, malamang wala kayo rito. Kaya nyo ba yon? Sabihin sa'yo, bigyan kita ng 1,000,000, pumunta ka rito. At hindi ka dadalo ng Sunday. Ano pipiliin mo? 1,000,000 o Sunday? Ha? Sunday. Yung iba. Ha? Ay, hindi nyo makukuha kaagad. Mag-i-stay kayo ng maghapon hanggang gabi. Oh. Anong pipiliin mo? 1,000,000 o isang Sunday? Di ba? Magdadahilan pa kayo, mangangatwiran pa kayo. Mga kapatid, dito lang lalabas kung gaano mo pinapriority ang Diyos. Love the Lord your God with all your heart. With all your soul, with all your mind, with all your strength. Mga kapatid, dito makikita natin, ibang-iba ang isang Kristiyano talaga na alam mo kung ano ang sinasabi ng Scripture. Amen po ba? Kaya dito natin makikita yung mga totoong nagmamahal sa Lord. Amen po ba? Bahala kayong mag-isip kung ano ang iisipin nyo dyan. 1,000,000 o linggo. Bahala kayo. Tandaan natin, depende sa inyo respond. Kasi nasa inyo yung puso niyan eh. Alam nyo ba yon? Sa Biblia, meron pong halimbawa sa banal na kasulatan sa lumang tipan. Tingnan po ninyo kung paano yung halimbawa na ipinakita ng Lord. Sa lumang tipan, nung sinabi ng Panginoon, sige, kumuha kayo ng hanggang 6 na araw lang. Yung mana. Mana, sabi niya, 6 na araw lang ang kunin nyo, huwag kayong kukuha ng pang-7 araw. Alam nyo, makulit ang mga Israelita. Kumuha sila ng hanggang 7 araw. Alam nyo kung ano nangyari sa kanilang kinuha? Inuod. Lahat. Affected pati yung 6 na araw. So anong principle nito? Ganon din po sa atin sa panahon ngayon. Huwag mong i-priority ang Diyos, mawawalan ka. Kasi hindi mo binigay sa Diyos yung para sa Kanya eh. Di ba sabi ng Bible, ibigay mo yung para kay Cesar, at ibigay mo yung para sa Diyos. Di ba? Maraming mga katuroan sa Biblia kung paano tayo magbigay. Magbigay ng priority, magbigay ng panahon, magbigay ng mga bagay-bagay na ito naman ay hindi galing sa atin, galing din sa Diyos. Sa totoo lang, wala tayong pag-aari. Buhay nga natin, hindi naman galing sa atin yan eh. Sa Diyos din galing yan. Tapos ayaw mong maglingkod sa Panginoon. Ang tamad-tamad mo. Diba? Ano pa ang pwede nating sa Panginoon? Biyaya. Napakabiyaya ng Diyos sa atin. Kaya sa bawat isa po sa atin, paano mo susuklian yung biyayang ito? Na hindi tayo karapat-dapat,
pero binigyan po tayo ng Diyos. Pero mo sa kabila ng makasalanan, katulad ni Juda, i-reflect po natin yung buhay ni Juda. Pero pinili pa rin siya na maging kasama doon sa genealogy ng ating Panginoong Jesucristo. At ganun din po sa atin. Tayo po na hindi karapat-dapat, ngayon ay nasa piling tayo ng Panginoon. Hindi ba't napakapalad po natin? Tanungin ko po kayo, paano mo ba susuklian yung biyayang ibinigay ng Diyos sa atin? Buhay niya, ibinigay niya sa atin. Ano po yung naranasan natin at natanggap natin? Tinanggap po natin ang kapatawaran. Na dapat sana'y magbayad tayo ng kabayaran. Anong kabayaran? Kamatayan. Pangalawa, buhay na walang hanggan. Biniyayaan tayo ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, tayo po ay pinangakuan ng Diyos ng buhay na ganap at kasiyasiya doon sa langit. Amen po ba? Tayo'y pinangakuan. At tayo rin ay pinangakuan ng Diyos na tayo rin ay bibigyan ng gantimpala sa ating paglilingkod dito sa lupa. At tayo rin ay bibiyayaan ng kayamanan. Alam niyo ba na napakayaman ng Diyos? Kaya nga kung isusuma total natin, tayo po ay lubos-lubos na tumanggap ng biyaya sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya nga, ano po ang sinasabi po ng ano? Sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ayan o. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay tinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Isang makasalanan katulad natin, pero mo naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Tandaan natin, hindi tayo pwedeng tignan ng Diyos dahil sa kasalanan natin. Kaya nga nung nakapako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo, bakit nagdilim ang langit? Kasi nga hindi na niya maatim na tignan ang kanyang bugtong na anak na talagang naging makasalanan siya dahil sa atin. Tingnan po ninyo yung biyayang iyan. Di ba? Sukdulan yung biyaya ng Diyos. Di ba? Grabe. Alam nyo, kahit na anong gawin natin, hindi natin kayang suklian yan. Hindi natin kayang bayaran. Sa Luke chapter 12, verse 33. Ano ang sinasabi ng Luke chapter 12, verse 33? Tingnan po ninyo yung Luke chapter 12, verse 33. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka ang pinagbilan. Gumawa kayo ng mga sisilang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Dooy walang magnanakaw na pumapasok o insekto. So tingnan nyo, tayo po ay biniyayaan ng Diyos ng kayamanang hindi nasisira sa langit. Amen po ba? Tayo ay biniyayaan niya. Colossians chapter 1 verse 19 to 20. Colossians chapter 1 verse 19 to 20. Colosas. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Verse 20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Na dati tayo po ay mga kaaway ng Diyos dahil tayo po ay makasalanan. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na pakikipagkasundo. John 10:10.
ganap na buhay, masayang buhay. Ang tao naghahanap ng ganap na buhay. Kung saan-saan hinahanap ang buhay na ganap, ayan po. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira, na parito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. So ang ating Panginoong Jesucristo ay pumarito para bigyan tayo ng ganap na buhay. Amen po ba? Kaya yung buhay na ito, pagkatapos po natin, pag si Kristo'y bumalik na, alam niyo po ba lahat ng hirap, lahat ng luha ay papawiin ng Diyos. Kung tayo, marami tayong mga dalamhati, alam niyo, papawiin ng Diyos lahat yan. Kasi ito ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, sa bawat isa po sa atin, kung ating iisipin, Lord, grabe. Grabe ang biyaya mo na ibinigay sa akin. Amen po ba? Kaya tanungin ko po kayo ulit, at nasa inyo po ang kasagutan. Paano mo susuklian ang biyaya ng Diyos na ito sa bawat isa sa atin? Gayong katulad din tayo ni Juda. Si Juda ay isang lahi ni Abraham, na kung saan pinangakuan si Abraham. At tayo rin ay lahi din ni Abraham, na kung saan kasama po tayo doon sa pangako. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, amen po ba? Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay tumanggap. Ngayon, ano ang ibibigay mo sa Panginoon? Ano ang ibibigay mo? Kaya mo bang ibigay yung oras mo sa Panginoon? Kaya mo bang ibigay anong meron ka sa Panginoon? Kaya mo bang ibigay ang iyong kasalanan na paulit-ulit mong ginagawa? Kaya mo rin bang ibigay ang buhay mo sa Diyos? Kung maintindihan lamang po natin itong biyaya ng Panginoon, hindi ka lugi. Sapagkat lahat ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kung maintindihan po natin ang biyaya ng Panginoon, hindi tayo karapat dapat tumanggap, pero binigyan tayo ng Diyos. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kapatawaran, buhay na walang hanggan, pinangakuan tayo ng biyaya, ng pagpapala sa ating buhay, at ang salita niya, mangyayari ang lahat sa buhay natin. Kaya, wag nating sayangin itong pagkakataong ito. Kaya sa bawat isa po sa atin, katulad ng nangyari kay Juda, ay mapalad po tayo. Bakit? Tingnan po ninyo. Kahit na si Juda ay nagkamali, pero dahil ang Panginoon, kailangan niyang i-accomplish ang kanyang pinangako kay Abraham, mangyayari yun. Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham? Dadami ang kanyang lahi, pagpapalain siya ng Diyos, at magiging ama siya ng maraming bansa. At the same time, ibibigay sa kanya yung lupang pangako. Sa atin, ano yung pangako ng Diyos sa atin? Maraming pangako. So kung ikaw ay gustong magkaroon ng bahay at lupa, pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo yan. Gusto mo magkaroon ng sasakyan, pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos yan. Ano man yung hinihingi mo ngayon, makipagkasundo ka sa Panginoon. Amen po ba? Hinihingi mo extension ng buhay. Alam niyo po ba, may kausap ako na may taning siya, 20 days na lang daw dahil sa kanyang sakit. 20 days na lang.
Sabi ko sa kanya, isang pagpapakumbaba lang. Ang Diyos, pag nakita niya, nagpakumbaba tayo. Katulad ni Huda. Diba? Sabi niya, mas malaki ang kasalanan ko sa kanya. Kapag inamin mo ang kasalanan natin, ang Diyos, bibiyayaan po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kung hinahanap mo kagalingan, ang Diyos ang magpapagaling. Hinahanap mo mahabang buhay, ang Diyos ang magpapahaba ng buhay. Kasi, sa totoo lang, marami na rin po akong pinag-pray. Katulad nung pinag-pray ko na isang kapatiran, yung kanyang tatay, nakahiga na siya. Sabi nila, Pastor, pwede po bang puntahan niyo yung father ko? Pag-pray niyo po. Kasi hindi na po siya kumakain. Takbo kami. Pinuntahan namin. Pinag-pray ko. Tinanong ko, Tay, kung naririnig mo ko, kalabitin mo pisilin mo tong aking kamay. Pinisil niya. Sabihin, naririnig niya ako, nakahiga siya eh. Gusto mo po pang mabuhay. Pisilin mo yung kamay ko. Pinisil niya. So ganito po ang sinasabi ng Biblia. Senior ko yung Bible. Sa Bible, merong gustong mabuhay pa. Lumapit siya sa Panginoon, umiyak. Umarap sa dingding. Kasi sinabihan na siya, ayusin mo na yung pamilya mo, paalam ka na, at mamamatay ka na. So, sa madaling salita, nagpakumbaba siya, isang hari, si Hezekiah. Umarap siya sa Panginoon at dinagdagan pa siya ng 15 years. Senior ko sa kanya, gusto niya po bang dagdagan pa ng 15 years? Pisilin niyo po yung kamay ko. Pinisil niya. 15 years. Di sa madali sabi, di nag-pray kami. Pagka-pray, nung naipag-pray, tumayo. Naghanap ng pagkain, kumain. Nabuhay pa ulit. Umaba pa. Hanggang sa nakita uli ng mga anak. So, ang mahirap dito, nung talagang, siyempre, matanda na. Pagka matanda na, hindi na rin siya effective. Ang hirap pong manalangin para kunin na siya ni Lord. Kasi pinahaba ng buhay niya. Hindi ko alam paano ako magpipray para kunin siya ni Lord. Kasi nga, mahina na yung katawan eh. Pero pinahaba pa yung buhay niya. Umaba pa. So ganito po ang Diyos kaya magpahaba ng buhay. Kaya rin niyang kuhanin ang buhay natin. So depende kung ang Diyos bibiyayaan po tayo. Kaya mga kapatid, hayaan po natin ang buhay na ito sa lupa. Hayaan natin gamitin natin ang lahat ng biyayang ito na ibinigay ng Diyos sa atin habang nabubuhay ka. Amen po ba? So kaya mo bang ibigay sa Diyos ang buhay mo? Kaya mong isuko 100%? 100%. Huwag kang magre-reserve para sa'yo. Kasi sabi ng Bible, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay sa daigdig, kung ang kain sa isang kaluluwa niya ay mapapahamak. Mga kapatid, anong benepisyo ang makakamtan mo? Makamtan mo man ang buong daigdig. Ibig sabihin, lahat ng yaman dito sa lupa ay walang kwenta kapag tinalikuran mo ang Diyos na nagbibigay ng biyaya. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, hayaan po natin, patuloy po natin gawing sentro ng buhay natin ang Diyos na mabiyaya sa ating buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, hindi man tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero kapag tayo po ay patuloy na lumapit sa Kanya, hinayaan natin ang buhay na ito ay gamitin ng Diyos. Gagamitin tayo. Mararanasan natin yung mga pangako ng Diyos. Kaya willing ka ba na isuko ang buhay mo?
Willing ka ba na ibigay ang buhay mo sa Diyos? Sa oras na ito, kung willing ka na ibigay ang buhay mo sa Panginoon, it's about time. Makipag-usap ka sa Panginoon. Habang inaawit po natin ang awit na ito, alalahanin mo ang biyaya ng Diyos na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa nating awitin ang awit na ito, habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Panginoon, paano namin susuklian ang mga biyayang ito na hindi kami karapat-dapat? Kapatid, kapag tinignan natin ang ating mga sarili, katulad din tayo ni Juda. Yung moralidad ng buhay, bagsak tayo sa harapan ng Diyos.
maraming pandaraya, maraming mga mali sa ating kaisipan na minsan nakala natin tama. Pero kung iisipin natin, ang biyaya ng Diyos ay napakasagana. Kung titignan natin ang ating mga sarili, saan tayo pupulutin kung hindi natin isusuko ang buhay natin sa Diyos? Sa oras na ito, kapatid, habang nakatayo ka ngayon, ano ang iyong nararamdaman? Nararamdaman mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Nakikita mo ba ang sarili mo sa harapan ng Diyos? Nakikita mo ba yung ginawa ng Diyos? Yung kamatayan niya. Naghirap siya. Inako niya lahat ng kasalanan natin. Pero mo pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kahihiyan, inangkin ng Diyos. Para lang tayo ay makaranas ng biyaya. Sa oras na ito ay challenge yung kapatid. Hanggang kailan mo ibibigay ang buhay mo ng totohanan? Sa araw na ito ay challenge yun. Kaya mo bang ibigay sa Diyos ang buhay mo? Habang inaawit natin na minsan pang-awit na ito, hayaan mong kilalanin mo ang Diyos. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng tapat at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang suklian. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Kapatid, napakasarap isipin. Ang Diyos ay nasaktan. Mula ngayon ba kapag ikaw ay nasaktan, tatalikuran mo ba ulit ang Diyos? Mga kapatid, ilang beses kang nasaktan, ilang beses mo rin tinalikuran ang Diyos. Pero ang Diyos, minsang naranasan niya ang matinding sakit para sa atin. Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay yumukot, pumikit at nais kitang ipanalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong sukdulang biyaya na patuloy na tinanggap po namin sa aming mga buhay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo.
O Diyos, Ikaw ay napakasagana ang iyong habag. Napakasagana ng iyong biyaya sa bawat isa po sa amin. Hindi namin kayang suklian, hindi namin kayang tumbasan ang lahat ng ito. Panginoon, hayaan mo po, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong biyaya, pagkalooban mo ang bawat isa ng katatagan upang patuloy, O Diyos, na maipakita namin ang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa iyo, Panginoon. May pakita namin, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay namin na ikaw ay totoong kinikilala namin sa buhay namin. Mapaglingkuran ka namin ng may katapatan habang kami nabubuhay. Panginoon, hayaan mo po, O Diyos, ang iyong mga anak na ito na narito ngayon. Hiling ko po at dalangin, O Diyos, sang-ayon sa iyong pangako. Ang dami mong pangako, O Diyos. At sa mga pangakong ito, Panginoon, na iyong inusal sa banal na kasulatan, alam naming ito ay mangyayari at magaganap at gaganapin mo sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, tamasahin ng iyong mga anak na narito ngayon, na kung saan umaamin ng mga pagkakamali, umaamin ng mga pagkakasala katulad ni Juda. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. At sa kabila ng kahinaan, O Diyos, Ikaw pa rin, Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mabiyaya upang gampanan mo, upang patuloy mong gawin ang iyong mga plano sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat, O Diyos, hayaan mong pagpalain mo ang bawat pamilya ng iyong mga anak na ito. Hayaan mong anuman ang kanilang mga panalangin sa mga oras na ito, Ikaw, Panginoon, ang kumatagpo. Patunayan mo that you are a sovereign God. You are a graceful God. Ang pabor mo, Panginoon, ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Kapatid, sa oras na ito, ang pabor ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa iyong buhay. Yes, tanggapin mo ngayon ang mabiyayang pagpapala mula sa Panginoon. Patuloy kang manalig at manampalataya na ikaw ay biniyayaan na ng Panginoon. Yes, God's abundance grace ay patuloy na umaapaw ngayon sa iyong buhay. Yes, tanggapin mo ngayon. Hallelujah. Lord, we give you praise, O God. We give you glory. We give you honor. We give you the highest praise and serving and loving you, God. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Kanina po, nung andun po ako sa office, sumakit po kasi yung ulo ko. And then, sabi ko sa Lord, Lord, sorry kung magiging liability ako, kung hindi ko mabibigay yung best ko dahil sa mga kahinaan ko. But God reminded me na nagagawa mo yan dahil sa biyaya ko. Ako yung tutulong sa'yo. And God reminded me this verse. Sabi po dito sa Isaiah 43, verse 4, sabi po dito, others were given in exchange for you. I traded their lives for you because you are precious to me. You are honored and I love you. Kaya wala po tayong itataas ngayon. Wala po tayong ibang pasasalamatan kundi ang pangalang Jesus. Amen po ba? Amen. Salamat sa dakilang mayakda. Ikaw ang may lalang. Ikaw ang may lalang ng langit at lupa. Buhay na binigyan ng kulay. Puso at isipan ay nagbago. Biyaya at pag-asa ay natamo.
lupa. Buhay na binigyan ng kulay. Puso at isipan ay nagbago. Biyaya at pag-asaan natamo. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, O Diyos na dakila. Ikaw ang mayakda ng langit at lupa. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Kabutihan mo'y walang katapusan. Walang hanggang pasasalamat sa dakilang mayakda. Salamat sa'yo, O Diyos na dakila. Ikaw ang mayakda ng langit at lupa. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Kabutihan mo'y walang katapusan. Walang hanggang pasasalamat sa dakilang mayakda. Patuloy po nating ideklara na tayo nakaungkit sa palad ng ating Panginoon. Sa palad mo, ngalan namin nakaukit. Sa bisig mo, buhay namin lumalakas. Sa yakap mo, nadaramay kapayapaan. Sa pag-ibig mo, natamoy kaligtasan. Minsan pa, sa palad mo, ngalan namin nakaukit. Sa bisig mo, buhay namin lumalakas. Sa yakap mo, nadaramay kapayapaan. Sa pag-ibig mo, natamoy kaligtasan. Salamat sa'yo, O Diyos na dakila. Ikaw ang mayakda ng langit at lupa. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Kabutihan mo'y walang katapusan. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat sa dakilang mayakda. Hallelujah! Sige po, tayo pong lahat ay maaari nang makaupo.